Ang mapanaginipan si Padre Pio ay madalas na nangangahulugan na naghahanap o umaasa ka ng espirituwal na gabay o ginhawa. Ang matahimik na presensya nito, ang stigmata at ang kayumangging abito ng cappuccino ay sumisimbolo sa pananampalataya, pagpapagaling at proteksyon. Kung siya ay nagbibigay sa iyo ng payo, ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa patnubay sa buhay. Kung siya ay nagsasagawa ng mga himala sa iyong panaginip, ito ay sumasalamin sa pag-asa at pagnanais na gumaling. Ang mga panaginip kung saan siya ay may hawak na rosaryo ay maaaring magpahiwatig na palalimin niya ang iyong espiritual na buhay. Sa pangkalahatan, ang gayong mga panaginip ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan, katiyakan at lakas. Ang mga emosyon at simbolo sa iyong panaginip ay maaaring magbunyag ng higit pang kahulugan. Ito ang buod ng ating episodyo ngayong araw. Masustansya ang paksang ito kaya hahatiin ko ito sa ilang bahagi. Ngayong araw, ihahatid ko ang una. Alamin ang maaaring kahulugan ng mga panaginip tungkol kay Padre Pio. Manatiling nakatutok. Kapag napanaginipan mo si Padre Pio, madalas lumalabas ang ilang detalye. Kasama sa mga karaniwang elemento ay ang sumusunod. Ang maamo niyang mukha, ang pagkakaroon ng stigmata, isang aura ng kapayapaan, mga mensahe ng pag-asa o gabay. Ang mga katangiang ito ay tumutulong sa iyo na maunawaan ang kahalagahan ng panaginip. Sa panaginip ni Padre Pio, madalas mo siyang makikitang nakasuot ng kayumangging cappuccinong abito. Minsan may hawak na rosaryo. Ang kanyang mukha ay karaniwang kalmado at maamo. Maaari mong mapansin ang stigmata sa kanyang mga kamay na mga palatandaan ng mga sugat ni Kristo. Ang mga ito ay mahalagang detalye sa maraming panaginip. Minsan, kinakausap ka ni Padre Pio. Malumanay at napakapanatag ang kanyang boses. Maaari siyang magbigay sa iyo ng payo o aliw sa panahon ng paghihirap. Ang kanyang mga salita ay maaaring parang mensahe mula sa itaas na nagbibigay sa iyo ng lakas at pag-asa. Sa iyong mga panaginip, maaaring mag-iba ang kapaligiran. Maaaring nasa simbahan ka, tahimik na hardin, o kahit sa isang simpleng silid. Karaniwang kalmado at payapa ang kapaligiran. Ang mapayapang kapaligiran na ito ay maaaring gawing tunay at nakakaaliw ang panaginip. Ang isa pang karaniwang detalye ay ang pakiramdam ng init at pagmamahal sa paligid ni Padre Pio. Maaari mong maramdaman ang isang malakas na presensya na para bang nandyan talaga siya sa iyo. Ang pakiramdam na ito ay maaaring maging napakalakas at maaaring manatili sa iyo kahit na pagkatapos mong magising. Ang panaginip kay Padre Pio ay kadalasang nagdudulot ng kapayapaan at espiritual na koneksyon. Ang mga pangarap na ito ay maaaring maging mapagkukunan ng ginhawa at gabay sa iyong buhay. Kapag napanaginipan mo si Padre Pio, madalas itong nagpapakita ng malalim at espiritual na kahalagahan. Sinasagisag niya ang pananampalataya, pagpapagaling at patnubay. Ang iyong panaginip ay maaari nagsasabi sa iyo na humingi ng kaginhawahan o karunungan sa iyong buhay. Ang panaginip kay Padre Pio ay kadalasang sumisimbolo sa espiritual na patnubay at proteksyon. Maaari kang makaramdam ng malalim na koneksyon sa iyong pananampalataya o naghahanap ng mga sagot sa mahihirap na tanong sa buhay. Si Padre Pio, isang kilalang santo,
ay madalas na kumakatawan sa pag-asa at ginhawa sa panaginip. Ang kanyang presensya ay maaaring nangangahulugan na ikaw ay naghahanap ng panloob na kapayapaan o katiyakan. Narito ang madali ang pangkalahatang ideya ng mga posibleng kahulugan ng mga simbolo sa iyong panaginip. Kung ang panaginip ay nagpapahayag ng proteksyon, maaaring ibig sabihin ito'y pakiramdam mo ay nanghihina ka. Kung nagpapahayag ng paggabay, maaaring naghahanap ka ng direksyon. At kung may pagpapagaling, kailangan mo ng emosyonal o pisikal na pagpapagaling. At kung ito na may tungkol sa pananampalataya, ikaw ay nagpapatibay sa iyong mga paniniwala. Kung tungkol naman sa kaaliwan o aliw, naghahanap ka ng katiyakan. At kapag lumitaw si Padre Pio sa iyong mga panaginip, maaaring ito ay senyales na dapat mong pagkatiwalaan ang iyong tinatawag na instinct, no? Sa English o pakiramdam. Maaari rin itong nangangahulugan na dapat kang higit na umasa sa iyong pananampalataya. Ang panaginip ay maaaring maghikayat sa iyo na manatiling matatag sa mga mahihirap na panahon o sitwasyon. Ang anyo ni Padre Pio ay kadalasang nagdudulot ng pakiramdam ng kapanatagan. Ito ay parang paalala na hindi ka nag-iisa. Ang kanyang presensya ay maaaring maging mapagkukunan ng lakas at inspirasyon. Yakapin ang mga pangarap na ito dahil maaari silang humantong sa personal na paglago at pagtuklas sa sarili. Ang mga panaginip ay may kanya-kanyang katangian at pagkakaiba. Kapag napanaginipan mo si Padre Pio, maaaring iba-iba ang mga senaryo at bawat isa ay may espesyal na kahulugan. Maaari mo siyang makita sa iba't ibang sitwasyon tulad ng makikita mo siyang nagbibigay ng payo, gumagawa ng mga himala, nag-aalok ng kaginhawahan, may hawak na rosaryo. Ang bawat pagkakaiba ay maaaring magsabi sa iyo ng kakaibang tungkol sa iyong espiritual na landas. At sa puntong ito ay pasamantalang wawakasan ko na ang pangbungad na episodyong ito dahil masyado na nagtatagal ang episodyo ngayon at marami pa akong tatalakayin. Ang mga detalye ng nabanggit kong pagkakaiba ay tatalakayin ko sa susunod na episodyo. Kaya abangan at tutukan po ninyo ito. At dito po pansamantalang magwawakas ang ating pagtatanghal, ang unang bahagi ng mga episodyo tungkol sa panaginip kay Padre Pio. Napanaginipan na po ba ninyo si Padre Pio? Kung ito naman ay naranasan nyo, ay mangyaring ibahagi sa amin ang inyong karanasan tungkol dito at baka maging kapakipakinabang ito para sa amin. At kung naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa mga bagong tagapanood, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito. At maaari rin po ninyo kaming suportahan sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga donante o taga-abuloy na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang mga pagpapamisa para sa inyong mga intensyon na maaaring buwanan o lingguhan na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy o donasyon. At bukod dito, padadala namin kayo bilang member ng grupong ito ng binasbasang larawan ni Padre Pio o medalya na naaayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. At para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadrepio.org. O kaya maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadrepio@gmail.com. At ang pamamaraan po ng pagbibigay ng donasyon ay by direct deposit po sa aming BDO account.
at maaari rin pong via GCash sa pamamagitan ng bank transfer. At meron din po kaming personal na GCash number kung ito po ay mas madali para sa inyo. Ito po ay nasa ilalim ng aking pangalan. At iyan po ang ating pagtatanghal ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At syempre, maraming salamat sa inyo ng mga miyembro ng mga alagad sa Kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang sumusuporta sa amin. At naway magantihan kayo ng ating Panginoong Diyos sa inyong kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnabayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.